Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, February 15, 2024. Ito pa rin si index natin. So another gain para sa market natin. Kanina medyo nag-drop pa siya, no? So umabot tayo ng halos 0.8 yata. Yung pinakamataas na galaw natin kanina. So very good. Nag-close pa rin tayo is 0.4%. So hirap na hirap siya dito sa 6,900 level natin. So anyway, another net foreign buy sa market natin. Meron tayong 631.54 million net foreign buy pa rin yung yung mga foreigners natin. So malakas pa rin siya, 6,882.15. So marami pa rin tayong nakita ng mga individual stocks, especially yung mga small caps natin. So pumipitik yung ating mga galawan. Ito si CHP panalo na naman for today's trading natin. Okay? So yun po yung galawan natin for today. So nahirapan siya sa 6.9. Pero tingnan natin kasi pumopondo pa rin po yung ating mga foreign investors. So ito po yung ating trending stocks for today. So nauna sa listahan natin, itong si CHP. So nag-up siya ulit. Oh. So buhay na buhay. 13.98%. So lampas na siya ng 2 pesos. Itong si CHP natin. And then meron pa rin siyang net foreign buy na 3.69 million. So talaga tinutulak na yung price action natin. Tapos si ABA, ayan. So finally, nagkaroon siya ng volume no? From the past few days. Meron siya magandang gain, 6.31% for today's trading natin. At pero net potential siya 690K. Tingnan natin. Medyo maganda rin yung pwesto ni ABA, di ba? So tingnan natin for the few days. SPNEC, eto medyo nag-drop. So after ng MSCI inclusion niya sa small cap index sa Philippines, negative 3.28%. So meron pa rin sigurong negative sentiment kay SPNEC. Pero net foreign buy pa rin siya. Ayan, so binibili pa rin siya araw-araw. 7.16 million net foreign buy. STI, so pansin nyo ba halos lahat na ng stocks natin overbought na yung galaw natin. So overbought na itong mga to. 3.04 million net foreign buy and then nag-up siya ng 3.13%. Double Dragon, so marami nag-anticipate doon sa listing niya by April. So kasado na yata yung listing natin kasi meron na siyang ticker symbol HBNB. Etong si Double Dragon natin, nag-up siya ulit ng 5.06%. And then meron siyang 450K net foreign buy po siya. SGP, tuloy-tuloy yung paggalaw niya. Maharlika yata to. 2.09% and then meron siyang 1.48 million na net foreign sell sa market natin. So overall picture, majority ng stocks natin is bull na bull. Ayan, bullish na bullish yung galawan. Meron pa rin mga paisa-isa dyan, ayaw gumalaw. Pero tingnan natin kasi nga maganda po yung buying ng foreigner. So bullish na bullish yung sentiment ng market. Ayan. Disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabihin natin, yung ating video is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa markets po natin. So, due diligence po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga trending stocks or dito sa community natin. Join ka lang po. Okay? Tapos kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung ating daily uploaded videos. Mahina pa rin yung views natin. At company reviews, CREC, postpone yata to. Hindi pa na-finalize yung pinaka IPO date. Profit or loss sa stock market, mga sample trades, basic indicators, risk management natin, fundamentals, and then yung ating mga PSE stock market studies naman. Okay? So double check mo na lang. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin, pero yun nga, si Bitcoin lang yung umarangkada, yung mga play to earn games natin mahina. So follow mo na lang po ako dyan. Malakas si Bitcoin 52K na siya. Tapos social media, Facebook account na Plumby Trader. So follow mo lang po ako dito para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page na Plumby Traders. Bodega Pick, yung articles natin sa local market, dito sa Asia at saka US at saka dito sa cryptos. Tapos sa money earners, yung mga side hustles natin, sharing. Okay, so hindi ko pa nakita yung pinaka-summary ni nitong si Philippine Stock Exchange natin. Tingnan natin baka meron siyang update kasi late yata yung update niya. Wala. So balik tayo dito sa profile natin. Okay, so anyway, alam naman natin.
net foreign buy yung ating market. So ito yung mga binenta for today. Union Bank, FGenmer, Manila Water, Ani DNL, Megawide, ABA, AB, Alicrip, Emrit, Robinsons, SMPH, Converge, ATI, at saka si SEB. Yung mga binili, bangko pa rin, BDO, BPI, China Bank, Metrobank, ASEN, AP, SPNEC, CNPF, GSMI, Jollibee, CHP, AC, AGI, AREIT, CLI, Globetel, at saka si Dito. But double TC ano? Si Dito natin. So SM, nag-up siya 0.11%. SM and the DOT, lunches, hapon hop, off bus tours around the entertainment city. URC, so nakita natin yung mga grocery natin gumagalaw, 2.07%. Puts up, may catalyst, so Mega Factory in Malbar, Batangas, galing kay Manila Bulletin. So BPI is 0%. Ali, nag-drop siya ng konti, negative 0.57. Yung Greenbelt daw, i-close niya, Greenbelt 1. Okay, so marami pa nakalagay doon. Doon yung mabilihan mga cellphone, di ba, na marami. Okay, tapos Philippine Central Bank leaves K rate steady amid price risk at ang taas pa rin ng interest. Bangko pa rin ang panalo nito, 6.5%. Okay? So Asian equities, mukhang maganda rin kanina. Bitcoin, so 52K na po siya. Industrials nag-up kanina. EI, mayroon siya special cash dividend. FCG updates store network for 2023. CLI board clears as much as 5 billion preferred float. 3.3 gigawatt capacity addition seen for renewable energies. Tapos BPI renews alliance with Mizuho Bank. Globe activates new submarine cable network. Kaya hindi yata masyadong pinansin si Globe. JT Cap, so taas ng galaw nito. Expand its business portfolio outside its 5 core segment. Bloom, Soler is set to open next month sa March. Ayan, nagpo-pullback si Bloom natin. Siguro sa March natin yung makikita na hahataw ulit. Sibulan Master gets shareholders nod for 5 billion preferred shares offering. Infra, 3 of the 4 consortium bidders, FCG, okay, share buyback, AGI, JT Cap near 52 weeks high na. Tapos yung galawan sa US kagabi, buti na lang nag-bounce dito. So naging good sentiment. So yung representative natin sa US, nag-up siya ng 1.59%. Okay? So Globe, Red Sea, plus 2% kahapon. FCG, so ito yung 7%, akala ko ba 7% siya. Posted a net profit margin of 480 million, up 84% year over year. Ano ba yan? Q4. Okay, so meron pa dito, All HC, Ayala-led logistic firm, plans to launch 3 new facilities this year. Okay? So, very good yung sentiment na overall picture. Kahit mataas yung di ba? Interest rates ng mga bangko is okay pa rin yung galaw nitong si PSE naman natin. Okay? Tsaka sa US. Sumasabay kasi tayo doon sa galawan naman nila. Okay? Ayan. So guys, yung ating Patreon channel, as usual, open po yan. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market investing. So kung gusto nyo ng trading group, guide, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So tingin tayo dito sa PSE market. So 631 million, 0.54, 6,882. So high pa rin tayo pero nagda-doujing nga yung mga yung mga kandila natin. Tapos yung net foreign buy monitor natin is araw-araw okay pa rin siya. Ayan, maganda pa rin yung galawan dito sa foreigners natin. So binubomba pa rin tayo ng funds. Expect hindi pa naman overbought, no? Hindi pa naman masyado. So 69.9 siguro yung pagka-overbought ng index. So 669 pa rin resistance, and then okay, buti na lang hindi nagpo-pullback masyado yung stocks natin kahit meron siya mga Dow-G na lumalabas. So maganda niyan, nakikita natin yung mga small cap na stocks natin, medyo gumagalaw na rin po sila. Okay? So very good. Dito sa mga big caps natin, BDO 1.11, ICT 1.11, URC 2.07 si Ali na pullback. CHP 13.98%. SM. So marami pa rin umakyat sa mga blues, no. JT Cap 1.55, Jollibee 0.78, si Mer 0.06. Sino pa ba? Sa mga big caps, si Tel 0.31%. So tingin tayo dito sa winners sa market natin. Percent change. CHP pa rin.
So hataw si ano, si HP. So more than ₱2 na siya. Tres na daw next na target. Sabi nila TechW 13%, Inex 7%, si ABA 6.31 Double Dragon hataw. Si Now nag 7% to kanina, 4.5 nag-close. Alter 3.8, CPG 3.77, IMI 3.69, APX nag-bounce na 3.24%. Okay. So tingin tayo dito sa losers, si Lotto. Ano ba itsura ni Lotto na ngayon? Okay, napagod na. 4.9%, PNX. Oh, wala. Small caps. Si SPNC, ayan, nag-drop siya. BSC. So napagod na yung mga high flyers natin. Lipat sa iba. TUGS, 2.56%. At saka si Home, minus 1.7. Si Ani, minus 1.85%. Okay? So yun po yung galawan ng ating mga stocks. And then tingin tayo dito sa galawan sa US market. Refresh natin siya ng konti. So based dito sa galaw, berde ulit yata dito. Nasdaq Future 0.14, Dow Future 0.11, and then S&P 0.12%. Kagabi, kahapon, hataw dito sa US market. European markets, mukhang maganda rin yung closing nila for today. Ayan berdeng-berde. Tapos Asian markets, ayan. So, ganda pala ng galaw. Ayan, nag-profit taking lang sa atin, pero tigwa 1%. Majority ng umakyat na mapula, pero mababa lang. Okay? So, tama lang yung galaw ni Philippine Stock Exchange natin. So, dito sa crypto, ayan, malakas na malakas po yung yung cryptos natin. Bitcoin, 52K, 2.8 sa Ethereum, and then BNB is 347. Nag-up siya ng 5%. So, lahat din, taasan din. Asan naman? Ayaw na yata sa Play to Earn games sa mga ng mga nagre-review. Wala na rin ako masyadong makita na mga Play to Earn games natin. So more on tokens na yung labanan, trading. Ayan, so okay. Okay din yung galaw dito sa cryptos. So balik tayo dito. And then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So CHP, hindi pa natin nakikita yung yung top area nito. So very very parabolic siya, RSI 88 ulit. So grabe yung yung galawan nito. Tapos bigla nabuhay yung volume niya, nagkaroon siya ng volume. 3.69 million net foreign buy, trade value. Malaki din, 133 million. Tapos 100% na ba 'to? 124 na. Dati umaabot ng 200 yung ibang mga ganito na high flyers natin, 'di ba? Si Tech yata dati yung kung tanda mo pa si Tech, saglit silipin natin si Tech. Meron siya mga malaking dito last time o masyado malayo na yon. Ito ba yon? Yung nag 100% din siya. 50% lang 'to So yung mga previous pa na months. Okay, so anyway, CHP, congrats po dun sa mga holders. Talagang buy and hold lang ang strategy kay 'di ba? Kay CHP. So yung technicals natin hindi masyadong gumagana. So kasi medyo parabolic yung galaw natin, extended Fibonacci, nasaan 'yon? Trend base. Kaya ba 'to? Trend base. Parang hindi, no? Ito yung low natin. Okay. So kung ito yung extended Fibonacci natin, sakto naman, no? Sakto yung drawing natin. Ang next na resistance, 2.3. So base dito, So trade at your own risk na lang. Ayan, kasi masyadong, mali yata yung drawing natin, Balik ko. So resistance. Dito dapat, no? Kasi dito nagkaroon ng bounce. Okay. So yan, tapos 2.2 yung next na resistance level natin sa kanya. Okay? So meron ba dito sa bandang kaliwa? 2.23. Dito. So taas natin ng konti. Yan. So based sa chart 2.3. 2.3 talaga yung Next na resistance. Tapos hindi kaya ng trend lines kasi to. Parabolic po yung galawan ng kanyang pinaka price action naman. Okay? So congrats. Yun na lang masasabi natin. At very very overbought yung galawan kay CHP. Grabe volatility. So 120% na siya in just 2 weeks na trading natin. So hindi pa rin natin alam ano ba nangyari kay DMC. Wala pa rin yung final price Ayan, hataw din si humahataw din si DMC natin. Balik natin kay CHP. Okay. So anyway, yan lang muna yung kita natin sa kanya. Tapos may trend ba? Parang ito yung trend natin, Yung
yung flag formation na ginagalawan niya kasi parang may pattern. Okay, so ito yung pinaka-pattern natin sa kanya. So yan na lang guide natin para alam natin kung saan pupunta yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay, so pinilit yung chart natin. Okay, so ganyan yung nakikita natin na galawan para dito kay CHP naman. Okay, so congrats. Next, ABA. Okay, so hanap tayo ng ibang bagong papasukan ng mga stocks. Okay, so ABA, maganda yung galaw, 6.31%. Locals lang, 690K net foreign sell. So hindi pa naman siya overbought. So pero pansin mo na siguro no, from the past few days kasi may volume siya no. And then ngayon medyo malakas yung volume na last time. Ayan no, may mga volume siya. So tuloy yung rally niya mula dito. So kung dito naman tayo magsusukat, sa current price is 40% na siya. Pero ano 6% yung galaw niya ngayon. So ang pinaka next na resistance, ito siguro no, yung malaking bounce niya dito. 1.35. Baba natin ng konti kung masyadong malaki. 1.3. Ayan. So yan yung nakikita natin na pinaka next na resistance nitong si ABA natin. At nag-breakout siya kanina. So hindi masyadong obvious from the past few days kahapon eh. Past few days na trading natin pero kahapon ayan, so napansin na natin 'to. Kaya nakapwesto tayo nga, tingnan natin. Huwag sana ma-jinx. Umabot tayo ng 1.3 pesos naman sa kanya. Yan yung pinaka next na ano niya eh. O pwede rin dito, kung medyo conservative ka, 1.23. So ito yung pinaka-trend ng chart natin kasi laki ng galaw niya. Nag-pause lang siya. Last time nagpo-pullback na pero bumalik yung price action natin. Okay? So very good. Maganda rin yung pinapakita ni ABA. Hopefully magdiretso siya. Ayan, nakapwesto tayo dyan. Tignan natin kung saan yung galaw niya. SPNEC. Okay. Next. Okay, kinain na rin niya. No? Hopefully hindi lang siya bumalik dito sa loob ng descending triangle natin. Pinipilit ko yung chart niya pero parang pumasok ng konti. So anyway, nag-profit taking yung iba. So babalik tayo dito. Retest tayo sa support dito malapit sa 1.1. So yan kasi yung pinaka-support level natin. Tapos bearish engulfing candle pa yung di ba? Yung pinaka-chart naman natin sa kanya. Okay? So medyo bearish. Yung RSI natin is below 50. Nauntog siya pagdating sa 50. So drop siya, negative 3.28%. And then meron tayo 7.16 million net foreign buy si MGen. Pa rin malamang yung bumibili sa kanya. Hopefully hindi na to maano So kasi bili ng bili, kung bili ng bili si MGen, hopefully hindi na mabawasan yung public float niya ulit. Okay? So okay naman yung galaw niya. Or rather, okay naman yung buyer natin, yung investor, kaya lang yung price ayaw namang gumalaw. Next, STI. So ito, isa pang overbought. Super overbought na yung mga stocks natin. 83. Lumabas pala yung earnings niya. So okay yung earnings niya. Pero nag-ano siya, nag-inverted hammer siya. Pero nag-gap up siya siguro dahil dito sa labas ng earnings niya. Lumabas kasi na maganda yung earnings niya. So 3.04 net foreign buy, 3.13% yung ating price sa kanya. So abutin kayo ng piso. Siguro marami ng ngayon, marami tayong makikita na mga ganito, mga high flyers. Kasi yung market natin nagbo-bullish yung index natin eh. So hindi man natin pansin kung yung mga stocks natin is hindi gumagalaw. Majority na ng stocks natin is kung papasinin mo, nag-i-scan tayo araw-araw eh. Puro overbought na karamihan ng stocks natin. Pero anyway, ganito naman behavior ng mga to. Pagdating ng bullishness ng market talagang tinutulak yung price natin. Okay? So very good. At hopefully hindi tayo mag-fill the gap. Kung medyo bearish siya, fill the gap siguro dito. 0.6357. Pero ito yung pinaka-trend natin sa kanya. Ayan, abangan ko na lang dito sa bandang baba pag nag-pullback si STI natin. Ayan, hopefully umakyat pa for the coming few days. Double Dragon, so another overbought. Overbought na, no? 71 siguro. So another good day para kay Double Dragon. So alam mo na yung catalyst, yung pa rin naman. Another breakout candle. Umabot na ba siya sa resistance na usapan natin from the past few days? So andito na siya. Taas natin ng konti para may gap. May mga gap dito eh. So 9.2 na po yung next na projection natin sa kanya. Kasi ganyan naman kalalaki yung bounce niya eh. Maabot siya ng more than 10% na galawan. Okay? So very good.
So another good stock. Konti lang volume niya, no? 5.11 million lang. Hindi pa siguro masyadong pansin kasi si CHP pa rin yung ano eh, pinaka-apple of the eye ng traders natin. 450K net foreign buy, 5.0. Mataas din, 5.06% yung galawan po ni Double Dragon. And then lastly, si SCP. So dumidiretso yung galaw natin sa kanya. Naka-recover na siya dito sa previous na conso. Ngayon, nag-Dow G siya ng konti pero pwede na yan, no? So lagay natin dito na. Next. O dito. Taas natin ng konti ito. May support, may resistance. 8.7. Okay? So tapos yung pinaka-trend, ito siguro. Kasi meron siyang breakout sa flag formation. Ito classic na ano, di ba? Nagkaroon siya, natuloy yung flag formation natin dito, yung breakout niya. Okay? So very good. Mukhang meron pa, no? Okay, volume niya masyadong mahina din, no? 12 million. Overbought siya ng konti, pero hindi pa masyadong obvious. Pwede pa siguro kahit papaano si SCP kasi maganda rin naman yung ano eh, yung trend ng price action niya. Okay? So maganda lahat maliban kay SPNEC dito sa listahan natin. Marami pa rin mga blue chips, gumagalaw pa rin sila. Nakikita natin dito. URC saglit. Tingnan ko nga to. Interesting, nakabalik na si URC natin. So anyway, maganda pa rin yung galaw, overall picture ng market natin. Hopefully, kumikita na tayo during this time kasi tapos na yung downtrend natin. Matagal nang tapos since December last year, dumidiretso. And then dumidiretso pa rin yung trend ng index natin. So, wag lang magkaroon ng bloopers yung mga ganito na malalakas na drop. Okay lang siguro konting pullback hanggat nagbabounce tayo malapit sa MA9, MA20. Very good pa rin yung itsura ng market natin. Okay, so yun lang po yung ating review for today. At bago kami close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader. Note ka lang guys para updated ka. Tapos yung join ka dito sa group, Crypto Koto, Facebook account. Follow mo na lang po. Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Kung gusto po sumali sa trading group, meron po tayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.